With 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 4058 is approved on third reading. Panukalang 2026 budget pasado na sa third and final reading ng Senado. Ilang kongresista kontra umano sa pagla-livestream ng budget by cam. As of now, wala ako natanggap na ulat na may naparalisa na mga routes o commuters na na-stranded dahil sa tigil pasada ng Manibela. Unang araw ng transport strike ng Manibela, walang naparalisang ruta ayon sa Department of Transportation. The LEVAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. Panukalang batas na magbibigay ng mas malakas na kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. We will see. There are some cases that are up for filing that may reach the Sandigan Bayan this week. Ombudsman plano ng dalhin sa Sandigan Bayan ang mga isasampang kaso laban sa mga sangkot sa flood control anomaly mess. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Aprobado na sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kasunod na nito ang pagsasagawa ng Bicameral Conference Committee meeting. Ngunit ilang kongresista umano ang tutol sa live streaming o ipakita online ang proseso habang isinasagawa ito. Ito ang balita ni Asher Garapan Jr. live. Asher, may tumutol ba na senador sa pagpapasa sa third reading ng 2026 budget? Monica, walang senador ang bumoto ng no o negative para sa pagpapasa sa ikatlong pagbasa ng Senado para sa proposed 2026 national budget. Sa pagbubukas pa lang ng regular na plenary session ng Senado ngayong araw, agad na inihain ang motsyon para sa pag-aaproba sa third and final reading ng House Bill No. 4058. Ito ang 6.790 trillion pesos na proposed 2026 national budget na tinatawag ring General Appropriations Bill o GAB. With 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 4058 is approved on third reading. Kaugnay nito, binigyan diin ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang pagiging mas malinaw, mas disiplinado at mas may pananagutang budget kumpara sa mga nagdaang taon. Sa ating mahabang pagtatalakay, dalawang mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon. Kasunod ng prosesong ito, tatalakayin na sa Bicameral Conference Committee meeting o BICAM ang panukalang budget. Ito ay upang magkasundo ang Senado at Kamara na isaayos sa mga pagkakaiba ng dalawang bersyon ng panukala. Nauna nang napag-usapan ang pagla-livestream ng BICAM para masubaybayan at mabantayan ng publiko ang proseso. Ngunit ayon kay Senador Erwin Tulfo, ilang miyembro ng House of Representatives ang tutol dito. Ang problema, may mga kumukontra. May kumukontra. Hindi dito sa amin. Sa House, sir? Sa House, ayaw nila. Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? Saka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin at yan. Hindi naman mga pera ni Senador ni Congressman. Giit ng Senador, dapat i-livestream ang kabuang proseso gaya ng nauna ng inihayag sa publiko. I-live natin, di ba? Up to the last minute, last centavo, para makita ng tao. Kasi puro press release lang yun, live, tapos hindi naman pala. Bakit? Hindi. Wala naman tayo tatago. Tama kami siya, sabi si Senator Soto. What are we afraid of?
na hindi natin in-live. Kailangan makialam din yung tao. Lalo na ngayon, talagang questionable itong budget. Duda yung mga tao. This is the only way to pacify them na hindi, ito yung budget natin. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang pagsusulong ng live streaming ng BICAM. Hindi ako mapayag na hindi naka-live stream. Gusto namin naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino nagbigay ng ganito, sino-sino nagpasok niyan, anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga. We were told na medyo may resistance. Hindi, kasi di ba nagpasa kami ng concurrent resolution, walang counterpart. Kami nagpasa namin dito, di ba? So ilalaban namin kasi kailangan live stream. Samantala, inilihad rin ni Senador Erwin Tulfo na may ilan ding kongresista ang kumukwestiyon sa budget na ipinasa ng Senado. Pero sabi ng Senator Soto, may mga diskusyon daw last time na mag-meet sila. Talagang may mga budget, ito raw in-slash na napakadami. In-slash namin kasi nakikita namin na parang hindi. Kailangan naman talaga ang galing. Okay. Saka nagalit na yung taong bayan din. Pakaaw ka pa dyan. So you have to do something. Monica, nakatakda ang isagawa ang BICAM sa December 11 at 12. Yan ay araw ng Huwebes at Biyernes. Inaasahan naman ni Senador Sherwin Gatchalian sa una niya nang nakumpirma na inaasahan nilang December 17 o sa susunod na linggo ang pagpipirma ng BICAM bago magtapos o mag-adjourn ang plenary sessions ng Kongreso sa December 19. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Senado. Ikinabahala ng isang House Leader ang umano'y pagbabawas ng Senado sa alokasyon ng pondo para sa 2026 soft projects sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, nag-aalala siya dahil may mga partikular na proyekto para sa constituents nila na maaapektuhan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So we'll wait until we get a copy of the Senate version, the final version of the budget, which will then enter into the BICAM. But I'm a little concerned about what might happen, no? Kasi apparently certain agreements that they had entered into with our House leadership were not honored. So we will see. Let's wait to see what the House leadership will say about it. But frankly, NUP is very concerned about this. Wala pang kopya ng 2026 budget version ng Senado ang Kamara ayon kay House Deputy Speaker, Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Ito ay dahil ngayong hapon lang naaprubahan ng Senado ang 6.793 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Ngunit nagpahayag ng pagkabahala ang House Leader dahil sa naririnig nito na may mga binawas umano ang Senado na alokasyon para sa soft projects sa ilang ahensya ng pamahalaan na makaapekto sa serbisyong ipinagkakaloob sa kanilang mga constituent. But we're hearing that most, if not all, of the soft projects have been removed. That would include the projects in DSWD, which would be the AIX, no, the TUPAD from DOLE. I understand even MAIP, the medical assistance in the Department of Health, has also been affected. But I'm speculating. Nauna nang ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tinanggal na ng Senado sa panukalang 2026 national budget ang allocables o tinatawag na bagong pork barrel. Gayon din ang ayuda programs at iba pang government funds na ginagamit umano sa political patronage. Wala namang sila kasing constituency, wala silang mga distrito, wala silang mga kapitan na mangungulit sa kanila araw-araw pag tinanggalan muna ng mga project, no? Nandun sila sa langit na, alam mo, nagsasalita lang ng ganyan. Kami dito nang maharap sa tao, kami pa masisisi. Di ba? I don't think it's fair.
Sang-ayon naman ang Deputy Speaker na isa publiko ang ginawang amendment sa 2026 National Budget matapos manawagan ang Bantay Budget Network na isa publiko ang lahat ng budget documents bago ang Bicameral Conference Committee meeting o BICAM. Sa BICAM, aayusin at isasapinal ang magkaibang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa 2026 National Budget. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik sa taong bayan ang perang ninakaw mula sa anomalya sa flood control projects. Ayon naman sa isang analyst, kung nais ng administrasyon na marisolba ang problema sa pag-abuso sa budget, dapat tiyaking walang cover-up o whitewashing sa investigasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Hindi ititigil ng pamahalaan ang investigasyon sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects hanggat managot ang mga ito at maibalik ang pera ng taong bayan. Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakabagong pag-uulat sa estado ng mga hakbang ng pamahalaan para mapanagot ang mga inuugnay sa anomalya. Ayon kay PBBM, panibagong freeze order ang inilabas ng Court of Appeals sa bank accounts, ari-arian at air assets ng 2 kumpanya at 2 kongresista na kasama sa iniimbestigahan sa flood control scandal. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Sa ngayon, wala pang inilalabas na reaksyon o komentaryo ang kampo nila Yap. Sa kabuuan, aabot na sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid ang na-freeze na assets. Bukod sa freeze order, ipinahayag rin ng Pangulo ang pahiwatig ng pagsuko umano ng ilan pang DPWH officials at paglalabas ng warrant of arrest kay Sara Diskaya. Ayon kay Political Science Professor Dennis Coronacion, upang maibalik ang tiwala ng publiko, dapat matiyak ng administrasyon na walang mapoprotektahan sa isinasagawang investigasyon sa anomalya kahit pa masangkot dito ang mga kaalyado ni Pangulong Marcos. The only way that I can see for the government to correct this is to address it fair and square. Kung wag protektahan yung mga kaalyado ng administrasyon kung sangkot sila at hayaang gumulong yung justisya. Ayon kay Professor Coronacion, sa pamamagitan rin anya ng walang kinikilingang investigasyon ay maitatama ang maling sistema na umabuso sa kaban ng bayan. Magkaroon ng whitewash, huwag magkaroon ng cover-up. So that way, mako-correct natin yung mga mali sa sistema natin, particular sa ating budget process. So para hindi na maubuso in the future. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpakalat na ng maraming tracker team ang Philippine National Police para hanapin ang mga akusado sa flood control controversy. Babala ng pambansang pulisya, hindi habang buhay ay matatakasan ng mga ito ang batas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang trabaho po natin, ulitin ko, ay mang-aresto ng tao, especially covered by warrant of arrest. And we are trained, educated, and we are ready to implement and or arrest wanted at all times. Kumikilos na ang tracker teams ng Philippine National Police upang galugarin ang iba't ibang lugar sa bansa para mahanap ang mga natitira pang akusado sa maanumalyang flood control projects. Ito ang pahayag ni PNP Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anumang araw ngayong linggo ay ilalabas na rin ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya at iba pa. Ngunit sa ngayon, wala pa umanong hawak na bagong warrant of arrest ang PNP. We arrest person by virtue of warrant of arrest and or without warrant of arrest. Yung
kagagawa lang ng krimen pwede kami mang-arrest. And nasa mandato namin ang mang-aresto ng tao, especially those who are covered with warrant of arrest. At lagi kaming naghahanda dyan. We have police operational procedures for arrest procedures and basis for the arrest. Sinabi pa ni Lieutenant General Nartates na abala na ngayon ang tracker team ng PNP sa paghahanap sa 7 pang natitirang akusado sa flood control scandal sa Oriental Mindoro. 9 already been arrested or within the custody. 7 pa. Yung nauna yun. 7. So 3 nandito, 4 nasa abroad. So of course we have already coordinated with the yung ating other law enforcement agencies abroad. Malakas ang ating coordination dyan. And we have 3. Of course, marami tayong tracker team. Sana mahanap nila kaagad. Tiniyak ni Lieutenant General Nartates na hindi makapagtatago ng matagal sa batas ang mga akusado. We will not stop hanggang masatisfy or maaresto natin as ordered by the court. No, meron nga dyan na he'd been hiding for 10 years or more than 10 years. Diba? Like Rolito Go. At of course, hindi naman sila makakatakas sa kamay ng batas. And we will not stop. Kaugnay nito, pinalakas din ng PNP ang ugnayan sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, mga otoridad sa paliparan at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na posibleng puntahan o huling nakita ang mga akusado. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga kaso pa kaugnay ng flood control scam ang nakapila na rin at nakahanda ng isampa ng ombudsman sa korte. Posible ring may lumabas ng arrest warrant sa mga umano'y big fish sa anomalya sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Van Alvarez. We will see. There are some cases that are up for filing that may reach the Sintigan Bayan this week. Panibagong batch ng mga nasasangkot sa flood control scandal ang posibleng makakasuhan na rin sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Ito ang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa paggunita sa International Anti-Corruption Day ngayong araw. Ayon kay Clavano, mayroon ng mga kasong may malalakas sa ebidensya at pwede nang pasampahin sa anti-graft court. Kaya sa susunod na linggo, maaari na ring asahan ang paglalabas ng panibagong warrant of arrest sa mga umano'y big fish na sangkot sa anomalya. Certainly po pronounce by the Ombudsman arrest warrants for the senators possible next week? It's possible. But we go with the strength of the cases. These questions of when and what time and as to what date, these are questions that are quite short-sighted. I believe that there really has to be a balance between the question of when and the question of how strong are these cases. Anya, malapit na ring matapos ang investigasyon kay dating Senador Ramon Bong Revilla. Ngunit hindi dinetalye ni Clavano kung sa ano-anong posibleng kaso ang mga ito. Well, the Revilla case, as I have heard from the Department of Justice, is at its advanced stage already. So submitted for resolution na po, or if anything, they will probably have one more hearing and then submitted for resolution na po. Samantala, panibagong mga reforma sa loob ng opisina ang plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama na rito ang pagtatalaga ng mga marshal upang masigurong walang manggugulo o makakasagabal sa kanilang mga isinasagawang investigasyon. Six, we are creating the Office of the Ombudsman Marshal, a long overdue reform. These marshals shall serve as cyber warrants, secure evidence, enforce orders, protect our investigators, and ensure that no one interferes with the work of justice. Ayon kay Remulla, magmumula ang implementasyon sa partnership nila sa Philippine National Police, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Information and Communications Technology, Anti-Money Laundering Council at maging Sandigan Bayan. The Ombudsman Marshal
will be our modern enforcement arm. Precise, disciplined, and unafraid, built to confront corruption at the level it operates today. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ng Office of the Prosecutor at ng Office of Public Counsel for Victims ang International Criminal Court o ICC na tuluyan ng tuldukan ng issue ng jurisdiction ng korte kay dating Pangulong Duterte. Kasunod ito ng pagtanggi ng Appeals Chamber sa apela ng kampo ng dating Pangulo na tumututol sa otoridad ng korte na litisin ang dating Pangulo. Sa kabila niya ay umaasa pa rin ang abogado ni FPRRD na mapapabalik ito ng bansa. Ito ang balita ni Joan Nano. Yes, it was a long shot. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the former president, back home to the Philippines. Hindi nawawala ng pag-asa ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakalaya pa rin ito mula sa pagkakakulong sa detention center ng International Criminal Court o ICC habang naghihintay ng paglilitis. Nakabinbin pa rin ngayon ang pag-usad ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, bagamat alam niyang maliit lang ang tsansa na mapapawalang sala ang dating Pangulo, tiniyak niyang ginagawa nila ang lahat ng legal na paraan. Kamakailan ay tinanggihan ng ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni Duterte para sa interim release nito. Sa kabila nito, tiniyak ni Kaufman na patuloy silang umaapela sa korte hinggil sa kaso ng dating Pangulo, kahit na naghain ng Office of the Prosecutor at ang Office of Public Counsel for Victims ng kanilang hiwalay na motion sa ICC na naglalayong tuluyang i-dismiss ang apela ni Duterte. Ayon sa mga opisyal, hindi sapat ang 4 na grounds of appeal na isinampa ng defense team upang ipawalang bisa ang jurisdiksyon ng korte. Binigyang diin nila na ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ay tama at sumusunod sa Lex Specialis Principle ng Rome Statute at malinaw na patuloy na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte. Dagdag pa nila, voluntaryong isinuko ng Pilipinas sa ICC si Duterte na nagpapatunay na kahit matapos ang formal na withdrawal mula sa korte ay isinasaalang-alang pa rin ng Estado ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Rome Statute. They do, and today we have received the prosecution's response to our jurisdictional appeal. And that's an interesting response. Once again, I'm not entitled to start litigating the matter in the media, but I believe that there's more to be heard on that matter. Samantala, natanggap na rin ng defense team ang medical evaluation ng dating Pangulo at nakatakda silang magsumite sa korte ng medical observation ngayong Biyernes bilang bahagi ng proseso ng korte sa pag-assess sa kalusugan ni Duterte. Tiniyak naman ni Kaufman na nasa maayos na kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo sa detention center kung saan siya ay regular na isinasailalim sa pagsusuri. There's a lot of rumors circulating, and there have been these gross and horrible photographs circulated about the former president. That's not the condition. Yes, he's an old man. His condition is not what it was when he was the president, but he's been taken care of and his condition is being managed. Bagamat tiyak nang hindi makakauwi sa Pilipinas ngayong holiday season, makakasama naman ng dating Pangulo ang kanyang pamilya na bibisita sa kanya sa The Hague. May pakiusap naman si Kaufman sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. But if you want to show your support for the former president, do it peacefully. Respect the court, respect the procedures, show your support for him like you showed it on his birthday. Send flowers, send presents. I want to see this whole place covered with flowers. Yes. And letters, and we will tell him. He knows that and it means a lot to him because it's support. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Premature o maaga pa upang pag-usapan ang issue ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, wala silang nakita o natanggap na kopya ng warrant. Dagdag pa nito, kikilos ang DOJ alinsunod sa mga umiiral na batas ng bansa at international law.
Wala pang natatanggap na impormasyon ng Philippine National Police sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Maging kung meron nang inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating hepe ng PNP. Noong weekend, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na meron nang inilabas na arrest warrant ang ICC. As of now, we don't know about this whereabouts. No? Pero if you're asking where is Bato, I don't know where is his whereabouts. Wala naman siyang warrant of arrest or basis for the arrest. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na huling nakita si Senator Bato sa Pampanga. Ayon naman sa abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, inihintay na lamang nito ang tamang pamamaraan sa dapat anyang warrant of arrest ng ICC bago ito personal na harapin. Nagpapatuloy ang marahas na sagupaan sa pinag-aagawang hangganan ng Thailand at Cambodia. 3 Thai soldiers at 7 civilians sa Cambodia na ang naitalang nasawi dahil sa panibagong mga pag-atake. Kinondena ng Thai Royal Army ang isa sa mga pag-atake umano ng Cambodia ngayong araw kung saan 2 bahay ng mga sibilyan sa Sakeo Province ang natamaan ng pag-atake na malinaw umanong paglabag sa soberanya ng Thailand. Ganito rin ang akusasyon ng Cambodia nang magsagawa ang Thai Army ng opensiba sa probinsya, 10 milya ang layo mula sa border ng Thailand. Patuloy ang sisihan ng magkabilang panig sa kung sino ang nagsimula ng pag-atake sa kabila ng umiiral na ceasefire. Nagpahayag na rin ng pangamba si United Nations Secretary General Antonio Guterres kaugnay ng lumalalang tensyon at nanawagan sa magkabilang panig na huminahon at tigilan ang mga hakbang na makapagpapalala ng sitwasyon. Magbibigay ng hanggang $12 billion na aid package ang Trump administration para sa U.S. farmers na apektado ng tumataas na farm products at pagbaba ng export dahil sa tariffs na ipinataw ng Pangulo sa ibang bansa. Ito ang balita ni Sonny Cos. They're the backbone of our country, so we're going to use that money to provide $12 billion in economic assistance to American farmers. $12 billion is a lot of money, Meryl. What do you think? Gagamitin ng Trump administration ng ilang bahagi ng tariffs upang tulungan ang mga magsasaka sa Amerika na naapektuhan ng global trade war dahil sa pagpapataw ng tariffs ng US sa iba't ibang bansa. Mapupunta ang $11 billion aid sa Farmer Bridge Assistance, isang programang layong tulungan ang row crop farmers na naapektuhan ng trade disputes at mataas na cost ng pagsasaka. Sa kabila ng paglipat ng China sa pagbili ng soybeans at iba pang agricultural products sa South America dahil sa taas ng taripa, ipinagmalaki naman ni Trump na bumabalik na ito sa pag-import ng soy sa Amerika. In fact, China, as you know, is buying a tremendous amount of soybeans, and the number, I spoke with President Xi recently, very recently, and I think he's going to do even more than he promised to do. So I think the relationship is a very good one. I think he's going to do more than he promised to do, and what he promised to do is a lot. So we're very happy with that. Samantala, nagbanta si Trump na papatawan ng 5% tariffs ang Mexico dahil sa anyay paglabag nito sa decades-old treaty na nagbibigay sa US farmers ng access sa tubig mula sa Rio Grande. Giit ng US leader, mayroong utang na 800,000 acres-feet ng tubig ang Mexico sa US base sa 1944 treaty sa pagitan ng dalawang bansa na naghahati sa Rio Grande waters na dumadaloy mula sa estado ng Colorado hanggang Tijuana, Mexico. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinahayag ng X na pinagbawalan nito ang ads account ng European Commission dahil sa umunoy paglabag sa patakaran ilang araw matapos itong patawan ng €120 million na multa sa ilalim ng Digital Services Act.
Ayon kay Nikita Bier, head of product ng X, tinangka umano ng commission na mag-post ng link na mistulang video upang pataasin ang reach, dahilan para ma-terminate ang kanilang ad account. Itinuturing ng marami na paghihiganti ang hakbang dahil sa hindi magandang relasyon ng US officials at ni Elon Musk sa EU. Tugon naman ng European Commission, ginagamit lamang nila ng tapat ang lahat ng social media platforms. Tanging ad account lang ng EU ang apektado ng ban at nananatiling aktibo ang pangunahing account nito sa social media platform na X. Kasalukuyan ng nakararanas ng malakas na ulan at hangin ang malaking bahagi ng United Kingdom dahil sa pananalasa ng Storm Bram. Kaugnay ng malakas na ulan, naglabas ng flood warnings sa Devon at Cornwall, kabilang ang Plymouth Sound, River Dart at South Cornwall Coast. Umabot na sa halos 90 mm ang ulang bumuhos sa Dartmoor sa loob lamang ng 24 oras, kasabay ng bugso ng hangin na aabot sa 60 miles per hour, dahilan para maantala ang ilang biyahe. Naglabas din ang Met Office ng Danger to Life warning, bunsod ng malakas na ulan, pagbaha at posibleng pagkalat ng debris. Ilang kalsada na rin ang hindi madaanan at may ilang bahay na nawalan ng kuryente dahil sa lakas ng ulan at hanging dala ng Storm Bram. Wala pang natatanggap na ulat ang Department of Foreign Affairs kung may nasawi o nasaktang Pilipino matapos tumama ang magnitude 7.5 na lindol sa northeastern coast ng Japan at Lunes ng gabi, oras sa Japan. Ayon sa DFA, patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa Tokyo ang kalagayan ng humigit kumulang 13,000 Pilipino sa 7 apektablong prefecture. Naglabas din ang DFA ng paalala sa komunidad na manatiling alerto, sumunod sa mga patakaran ng lokal na otoridad at maging handa sa posibleng aftershocks. Mahigit 70,000 residente ang inilikas matapos maglabas ng tsunami warning na kalauray inalis ng Japan Meteorological Agency. Itutuloy na grupong Manibela ang unang araw ng kanilang transport strike. Bagamat lagi nilang sinasabi na mapaparalisa nila ang transportasyon. Para sa Department of Transportation, wala umanong gaanong epekto ito sa mga mananakay. Ito ang balita ni Benedict Samson. Since last week, nakahanda na rin naman ng LTFRB, LTO, DOTR, kasama ang Coast Guard, PPA. Yung usual na ginagawa natin, nakaabang ating mga bus, ang ating mga ibang sasakyan para sa libreng sakay. Na kung sakaling may mga stranded na mga pasahero. Naka-standby lang at hindi na i-deploy ang mga sasakyan na gagamitin sana para sa libreng sakay. Ito ang inihayag ng Department of Transportation sa kabila ng 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela na nagsimula ngayong araw ng Martes. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kabila ng hindi pagpasada ng mga jeepney driver, wala naman umanong epekto ito sa mga commuter. As of now, wala ako natanggap na ulat na may naparalisa na mga routes o commuters na na-stranded dahil sa tigil pasada ng Manibela. Kasabay ng transport strike, nakamonitor naman ng MMDA sa magiging sitwasyon ng isinasagawang tigil pasada. Sa inilabas na pahayag ng MMDA, naka-preposition at hindi na rin nila i-deploy ang mga sasakyang gagamitin sa libreng sakay dahil magiging kakompetensya lang anila ito ng mga pumapasadang jeep na hindi sumama sa transport strike. Samantala, ayon naman kay Oliver, Vice President ng Manibela United Fairview Commonwealth Chapter, dahil sa pagkaantala umano sa mga proseso ng Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ilang driver nila ang nawawalan ng kita dahil nahuli ng mga otoridad. Kaya nga sa ngayon sa totoo lang, bumabiyahe kami para lang maabuhay yung driver namin. Pinapabiyahe namin na isang ikot, yung panakaw-nakaw na biyahe para lang masuportahan din yung pamilya nila. Tsaka kami mga operator, nagtitiis na lang sa wala. Kung may bigay sila sa amin, okay lang. Basta makatulong kami sa mga driver namin na mabuhay lang. May pambigas na kakainin sa bawat araw. Dagdag pa ng opisyal, dapat itigil na ang nangyayari umanong katiwalian sa mga nasabing ahensya ng gobyerno. Binigyan na kami ng mandato na pagparehistro. Kaya ginawa namin,
Nagpa-inspeksyon na kami ng sasakyan, kumuha na ng insurance, and then hindi naman kami na-rehistro. Sayang lang yung pera namin. Saka yung isa pang karaingan namin, yung mga payula system na nangyayari sa LTO. Na pagka walang payula, wala kaming payula, huhulihin. Sa totoo lang po, kami Manibela, talaga hindi kami nagbibigay ng payula. Kaya napapag-initan yung iba sa amin. Para naman sa ilang commuter, nire-respeto nila ang karapatan ng Manibela sa ginawang kilos protesta. May din sir, sa mga traffic. Pero karapatan din kasi nila Karapatan din nila magkano ng hinahing nila Ayo, mahirap talaga 'to. Mahirap talaga sa pagbiyahe. Pasado alas 10 naman ng umaga nang payapang nag-disperse ang mga driver na lumahok sa kilos protesta sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Ngunit gate nila na tuloy pa rin ang kanilang gagawing 3 araw na tigil pasada. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinakinggan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng ilang grupo na ipasa ang ilang mahahalagang panukalang batas na magbibigay daan ng malawakang reforma sa pamahalaan. 4 na kritikal na panukalang batas ang nais ng Pangulo na iprioridad ng Kongreso. Ito ang balita ni Nel Baribuhok. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. Matapos mapuna dahil sa umunoy kawalan na ng interes, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na gawing prioridad ang pagpasa sa Independent People's Commission Act. Kabilang ito sa tinalakay sa naganap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kung saan kasama ng Pangulo ang liderato ng Senado at Kamara sa Malacanang kanina. Ang IPC Bill ang inaasahang magiging mas malakas ang kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga sangkot sa flood control mess at iba pang anomalya. Tiniyak naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nanatiling prioridad ng Kamara ang pagpasa sa mga panukalang batas para palakasin ang Independent Commission for Infrastructure. Anything that's going to help solve the problem of corruption and restore the faith of our people is a priority of Speaker Bojidi. Nakukulangan naman ang ilang miyembro ng minority bloc sa pronouncement ng Malacanang kaugnay ng IPC o ICAIC Bill at Anti-Political Dynasty Bill. Dapat sagad-sagaran na lang sana. What do I mean by that? Na dapat sinertify na niya diretso as urgent. Especially na limitado na ang panahon para i-consider or i-enact ang bill na yan. Ilang session days na lang, ilang working days na lang. They should have done that a long time ago. Sabi nga natin yung politikong gipit sa pangakong reforma kumakapit. Sa dulo, hanggat wala siyang action para sa your word is good but we need actual action. Una na ring sinabi ni Senate President Vicente Soto III na isusulong nila ang panukala at tatalakayin sa tamang panahon. Bukod sa IPC Bill, kasama sa priority bills ni PBBM ang Anti-Dynasty Bill, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Pangunahing layunin ng Anti-Political Dynasty Bill na ipagbawal o limitahan ang sabayang paghawak ng posisyon sa gobyerno ng mga miyembro ng iisang pamilya. Ilang grupo na rin ang sumubok na magpasa ng isang Anti-Political Dynasty Bill sa Kongreso, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakapasa. Ang Party List System Reform Act naman ang magtitiyak na ang papasok na party list group sa Kamara ay tumutulong sa mga marginalized o underrepresented sectors at hindi nagagamit sa interes lamang ng isang pamilya o negosyo. Samantala, layunin naman ng isinusulong na CADENA Act na labanan ng korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng Digital Budget Portal, pagbibigay daan sa public access sa lahat ng transaksyon, budget at paggastos ng pamahalaan gamit ang makabagong teknolohiya.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaaral na mabuti ni Pangulong Marcos sa Kongreso ang naturang mga panukalang batas at nararapat na maipasa sa madaling panahon. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Tiniyak naman ng LEDAC kay Pangulong Marcos na hindi maaantala ang pagpapasa ng 2026 budget upang hindi magkaroon ng reenacted budget. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. Del Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pa maaaring ilabas o isa publiko na Independent Commission for Infrastructure o ICI ang video recording ng naging pagharap sa komisyon ni Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos nitong Huwebes. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, kailangan muna nilang matanggap ang written authority mula kay Congressman Marcos bago nila ilabas ang recording ng nasabing executive session. Ito ay kahit pa nabanggit na ng kongresista matapos ang pagharap sa komisyon na binigyan na niya ng full authority ang ICI na ilabas ang kanyang testimonya kung hindi naman ito makakaapekto sa kasalukuyang investigasyon ng komisyon sa kontrobersyal na flood control projects. Mahigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. Kasunod ito ng namataang paggalaw ng 2 malalaking naval group ng Chinese Navy. Ayon sa AFP, may posibleng epekto ito sa Pilipinas sa harap ng tumitinding tensyon sa Taiwan at Japan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Over the weekend and last week, we have monitored a Chinese task group centered on an amphibious assault ship passing on the eastern seaboard of the Philippines beyond our EEZ. We have also noted the Liaoning carrier battle group on the northeastern part of Luzon, close to Okinawa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Japan, sinabi ng AFP na mas pinalawak nila ang pagbabantay sa karagatan sa rehiyon. Ayon sa AFP, dahil lumipat na sila sa external defense, mas malayo at mas marami na ang kanilang minomonitor. Nitong nakaraang weekend, na-monitor ang Chinese Amphibious Assault Ship Group na dumaan sa eastern seaboard ng Pilipinas patungo sa direksyon ng Australia. Sa isang hiwalay na lokasyon, na-monitor din ang Liaoning Carrier Battle Group na nasa hilagang silangan malapit sa Okinawa, Japan. Considering that the Philippines, Japan, Taiwan are all within the first island chain, and as mentioned by the Commander-in-Chief, that any action in Taiwan, in Japan would surely impact on the Philippines, the AFP is monitoring developments now on a regional basis. Ipinaliwanag ng AFP na magkalayo ang 2 grupo ng mga barko ng China na sa kanilang tansya ay 600 hanggang 800 miles ang pagitan. Parehong may 2 escort ships at isang supply ship ang aircraft carrier Liaoning at amphibious assault ship. Nilinaw din ng AFP na na-monitor ang 2 naval group sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero bahagi pa rin ito ng kanilang pagbabantay ngayong mas malawak na ang sakop ng kanilang monitoring. May mga ulat din na posibleng show of force ito ng China, hindi lang para sa Japan, kundi pati sa Australia. Historically, this has been the path of a carrier battle group from the PLA Navy. Coming from mainland China, it transgresses the northern part of Luzon, passing through Okinawa, Miyako Straits, down our eastern seaboard, Palau, Australia, down to Indonesia, Lombok Strait, heading up to Cebu Channel, exiting in the South China Sea. Matatanda ang naghain ng protesta ang Japan sa Chinese ambassador matapos ilak ng mga J-15 fighter jet ng China mula sa Liaoning aircraft carrier ng 2 beses ang radar ng F-15 fighter jet ng Japanese Air Self-Defense Force noong December 6 sa timog silangan ng Okinawa. Tinawag ito ng Japan na dangerous acts at extremely regrettable. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nanawagan ng agaran at totoong pag-aksyon ang civil society organizations sa DPWH at Department of Transportation sa pagsaayos ng transport system sa bansa matapos lakari ng EDSA southbound lane na nasa halos 5 kilometro. Nakita ng grupo at ng dalawang ahensya ng pamahalaan ang aktwal na sitwasyon na araw-araw binabaybay ng mga commuter. Ito ang balita ni Mia Alonzo. May mga initiatives naman din tayong ginagawa. At pinipasalamat naman din po tayo sa DOTR, DPWH. Ngunit sabi nga, kulang pa. May low-lying fruits. Yeah, may mga low-lying fruits naman po na pwede naman din na nating simulan na po. Nakukulangan sa aksyon ng ilang grupo sa response ng pamahalaan sa sistema ng transportasyon sa bansa. Ayon kay Maureen Mata, co-convener ng Move as One Coalition at isang disability advocate, maraming maaaring magawa na solusyon upang agad na makatugon ang pamahalaan sa sistema ng transportasyon. Kaya naman giit ng grupo, panahon na para umaksyon ng pamahalaan at masolusyonan ang mga problemang kinahaharap ng mga commuter. Isa ito sa mga sidewalk na nadaanan kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Sa kitid nito, napipilitan ng mga tao na paisa-isa lamang kung dumaan. Kaya naman isa sa kinukonsidera ngayon ng dalawang ahensya ang pagsasaayos at ang posibleng pagpapalapad nitong mga sidewalks para sa kapakanan ng mga commuter. Matapos naman nalakarin ng kahabaan ng Juan Ayala patungong Rojas Boulevard, nag-usap at nagbigay ng saloobin si DPWH Secretary Vince Dizon, gayon din ang co-convener ng Move as One Coalition habang nagpapahinga. Kung kami nga, si Sek Banoy nga, maatake na sa puso Lapit na. Sa hirap nakaka-stress Nakaka-stress di ba? Fully supportive si Presidente. So the President told both of us na we really have to make the roads more pedestrian friendly. Kasi kawawa yung mga commuter. Kawawa talaga. Lagong kawawa yung mga yung PWDs natin. Marami pang kailangan ding budgetan, kulang pa po. So we're here naman po, all the civil society organizations, not just persons with disabilities, but the cyclists, kasi since nasa kalsada na rin po kami, definitely we clamor for a protected bike lanes, and of course, paano rin kami makaka-connect. Kasi the micromobility, the connectivity for us to be able to access the basic services. Samantala, bilang tugon, target ng ahensya na magsagawa ng repair sa EDSA kasama na ang mga sidewalks sa unang bahagi ng 2026. Kailangan bigyan natin ng importansya. Kasi nakalimutan talaga kasi nakita nyo naman. Di ba, may mga area doon, wala nang pedestrian area Di ba, may mga area doon. Siguro, kahit na isa, 2 tao, hindi magkakasya So, kailangan mabago na yon. So, ang objective, ayusin yung mga daanan ng kotse, pero ayusin din natin, gagaparan natin yung binabaybay ng mga pedestrian natin. Bukod dito, isasama rin sa prioridad kung paano magiging pedestrian lane at sidewalk friendly ang EDSA para sa mga persons with disability. Target na rin gawing consistent ang laki, lapad na mga sidewalks, bike lane upang maiwasan ang disgrasya ng mga siklista maging ng mga tao na dumaraan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority at ilang lokal na pamahalaan na nakakasakop sa Marcos Highway ang pagkakaroon ng Unified Truck Ban. Samantala, sa pagpupulong naman ng MMDA at mga LGU kanina, tinalakay rin ang mga gagawing solusyon upang hindi na maulit ang naranasang matinding trapiko sa naturang kalsada nitong weekend. Mula sa Marikina City, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, kailan ba planong ipatupad ng MMDA at mga lokal na pamahalaan ang naturang isahang truck ban at natukoy ba nila ang naging dahilan ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan nitong Sabado doon? Magandang gabi, Jude. Sa pagpupulong kanina ng MMDA kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo ay napagkasunduan nila na magsagawa muna ng ocular inspection dito nga sa Marcos Highway bago gawin yung panukala.
Matinding traffic ang naranasan ng mga motoristang dumaan sa Marcos Highway nitong Sabado. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagkaroon ng sabay-sabay na year-end celebration at sale ng mga mall kung kaya't naging mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa naturang kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana, isa sa pag-aaralan nila sa gagawing inspeksyon ay ang pagkakaroon ng adjustment sa mga U-turn slot sa Marcos Highway. We're entertaining the idea kung meron pwedeng isara, pero in the meantime, ang nakikita natin na sigurado, i-adjust natin yung U-turn slot, may i-adjust natin yung U-turn slot sa may pilis. Kasi ang nangyari, nag-aabot yung dalawang side, yung both sides nag-abot, kanya nagkaroon ng lock. And also, ngayon, pinalitan na natin ng plastic barrier instead na concrete barrier, para kung talagang magkakaroon ng gridlock, we can open the intersection and manage the traffic. Napagkasunduan din ng MMDA at LGUs ang pagpapatupad ng panguhuli ng mga sagabal sa kalsada. May recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors doon sa kahabaan ng Marcos Highway kasi ang tendency daw pag nag-operate yung isang LGU, lilipat lang sa kabilang kanto, ibang jurisdiction na. So with the MOA, I think we could enforce properly yung mga sa illegal parking, illegal terminals and illegal vendors doon sa area. Bukod dito, pag-iisahin na rin ng MMDA ang mga umiiral na truck ban regulation ng 4 na lokal na pamahalaan. Hopefully, we could implement that the soonest possible time and we will draft the MOA now para at least willing naman ho ang lahat ng LGUs concerned na magkaroon ng uniform truck ban hours doon sa kahabaan ng Marcos Highway. Kasi for the next few days, mas mararamdaman natin yung pagdami ng volume ng vehicles, hindi lamang sa EDSA but sa other major thoroughfares. That's why isa ho yan sa aming priority na magkaroon na ng mga adjustment and engineering interventions to address the worsening issues on traffic sa area na yun. Yung dagdag pa nga ng MMDA na magdadagdag sila ng mga tauhan na pagbabantay dito sa Marcos Highway, particular na nga dito sa mga U-turn slots. At yan ang ating update mula rito sa Marikina City. Balik sa iyo dyan, Jude. Maraming salamat, Benedict Samson. Voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw ang public contractor na si Sara Diskaya. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya Diskaya, kasunod na rin ito ng nadidinig nilang may ilalabas na warrant of arrest ang Korte sa Davao. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, meron na bang natanggap na warrant of arrest si Sara Diskaya na dahilan ng kanyang pagsuko? Magandang gabi, June. Batay sa ating mga nakuhang impormasyon, maging sa abogado o tagapagsalita ng pamilya Diskaya, wala pang formal na nailabas na warrant of arrest ang korte laban kay Sara Diskaya. Kahit wala pang aktual na warrant of arrest na inisyu ang korte, ayon sa tagapagsalita ng pamilya Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego, minarapat ng public contractor na si Sara Diskaya na voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw. Paliwanag ni Attorney Samaniego, patunay ito na walang tinatalikuran na prosesong legal ang mga Diskaya at haharapin nila ang kanilang kaso. Dagdag pa rito, mananatili si Sara Diskaya rito sa NBI hanggat wala pang arrest warrant laban sa kanya. Paglabas week po, at least nandyan na po siya. Hindi na mahihirapan ng arresting team. Kung meron mang binuo, nandyan na po siya. Dagdag pa ni Attorney Samaniego, ito ay dahil malakian niya ang tsansa na lumabas ang arrest warrant sa linggong ito. Matagal na ring plano ng mga Diskaya ang pagsuko kahit wala pang warrant of arrest. Pag lumabas na po yung warrant, since nandyan naman lang po siya, ang gagawin na lang po ng NBI, magre-report po within 10 days. Issuing court na nasa custody po nila si Miss Sara Diskaya.
Si Sara Diskaya ay kasama sa sinampahan ng kasong paglabag sa anti-graft law at malversation of public funds kaugnay ng 95 million pesos flood control projects sa Davao Occidental. So sa ngayon June ay inaabangan ng ating mga kasamahan sa media kung itong paglabas, inaasahang paglabas ni Sara Diskaya dito sa tanggapan ng National Bureau of sakali namang maglabas na ng aktwal na warrant of arrest ang hukuman kung ano yung magiging proseso dahil alam natin dadaan pa yan sa formal na arraignment. Titingnan natin kung siya ba ay dadalhin dyan sa probinsya ng Davao Occidental kung saan nga ang korte dyan ang may jurisdiction doon sa kanyang kaso. Samantala June, ngayong gabi din ay naglabas ng impormasyon ang Department of Justice kung saan sinasabi ng DOJ, nakakita ng sapat na batayan ang panel prosecutors na may hawak sa kaso na isinampa sa business tycoon na si Atong Ang at 24 na iba pa na sila ay kasuhan sa korte kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros at ang rekomendasyon ng panel prosecutors kabilang sa kaso dyan ay kidnapping with homicide at yun din yung kidnapping with serious illegal detention. Yan man ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik si Julie. Maraming salamat, Dante Amento. Nahaharap ngayon si Senator Rodante Marcoleta ng reklamong election offense sa Commission on Elections sa COMELEC Law Department. Isinampa ang reklamo ng election watchdog na kontradaya. Kaugnay ito sa pag-amin umano ng mambabata sa isang programa na hindi niya idineklara ang pangalan ng kanyang campaign contributors noong nakaraang May 12, 2025 elections. Bahagi ng proseso ay inaasahang pasasagutin si Marcoleta sa reklamo. Yan po ay pinag-aaralan na ng Law Department kung bibigyan na ng tamang proseso para sa pagkukondak ng tinatawag na preliminary investigation. Samantala, inaasahan din na ngayong araw o bukas ay isusumite ng mambabatas ang sagot sa show cause order ng COMELEC kaugnay na pa rin ng nasabing issue. Una nang nagsampa ang grupo ng perjury complaint sa Office of the Ombudsman, hiniling din nila sa Senate Ethics Committee na imbestigahan ang senador. Wala pang payag si Senator Marcoleta sa issue. Nag-donate ang K-pop group na TWICE ng 1 million Hong Kong dollars o humigit kumulang 7.6 million pesos para sa relief at recovery efforts. Ito ay matapos ang malagim na sunog sa Wang Fu Court apartment complex sa Tai Po District, Hong Kong. Inanunsyo ng JYP Entertainment bago ang 2 gabing concert ng TWICE sa Kai Tak Stadium na ang donasyon ay ipinadaan sa Hong Kong World Vision para matulungan ang mga apektadong pamilya at kabataan. Nagpaabot ng pakikiramay ang JYP sa mga nasawi at umaasa itong agad na makabawi at maging matatag ang komunidad mula sa trahedya. Bukod sa TWICE, nagbigay rin ng tulong ang iba pang K-pop groups gaya ng Stray Kids, Rise, EXO CBX, Kickflip, aespa, gayon din ang SM Entertainment para sa emergency relief at disaster recovery. Umabot na sa 159 ang nasawi sa sunog habang 79 ang sugatan at 4,000 residente ang nawala ng tirahan matapos ang insidente noong November 26. Yan, nandito naman si Marvy mula sa Perth, Australia. Thank you po. Yan, kailan ba uwi mo? Bukas na po actually, ng Bukas? 6 a.m. Ayaw mo kami samahan bukas muna. Kung pwede lang Maaga po pala, no? Opo, 6 a.m. po. Hindi ko mapili yung flight kasi paired po siya sa promo. So, kung ano po yung sinet po nila na yun po yung uwi ko talaga. Kumusta ang sa mga gantong panahon ang weather sa Australia? Kasi ngayon, medyo maulan tayo dito sa Opo, sa Metro Manila. opposite naman sa Perth, Australia sa amin. Kasi summer season na. Mag-start na po yung summer season. Summer? Ang init po actually umabot na bago po ako umalis. Mga 43 degrees Celsius po. Mas mainit Opo, sa atin. super init po. Ayaw nga pala pag gaganyan din, di ba? Diyan din yung matitinding wildfires, di ba? Opo, yung bushfires po.
Bushfires sa inyo. Opo. Sa Amerika, wildfire. Wildfires. Ay, tawag Pareho doon. lang. Pero pareho lang yun, di ba? Opo, pareho lang po. Talaga naman. Sige. Mag-iingat ka ha sa iyong flight back. Gusto mo kami sa iyong mother dear. Opo. Hindi mo siya kasama ngayon? Hindi. Po, solo flight po actually. Solo travel. Oh. Sana sa susunod, bibisita ka pa rin kapag pupunta ka dito. Nag-seminar yan eh. Ng photojournalism, di ba? Opo. Tsaka ano pa? Sunday. Tsaka po, cinematography po. May balak to ah. Very good. Good luck sa bagong parang career na tinatahak mo, Marvin. Opo, salamat po. Thank you po. At ito na ang ating mga naging kausi ngayong araw naman po ng Martes. Sige, dahil nandiyan ka na, Marby, ikaw muna. Ayan po, salamat at shout out kina Louis Eric Linsangan, Alan Bastida, Aida Azarias. Go ahead. Yeah. At shout out din po kay Jose Banzon, Ruel Domingo, Consuelo Corpus. Yung si ano mo, yung tito mo. Tito po, shout out mo na. Tito June po. Ayaw pala yan. Tita po. Salamat po sa pagbisita sa studio, sa pagsama po sa akin. Opo. So, lubusin na natin yung Lubos-lubusin na natin. Minsan lang naman ito eh. Ikaw na rin ang mag-social media announcement. Sige po. Ayan po mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 13 at 5 na nagsasabi, "Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.